Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Arlo Yap SVD ng Christ the King Mission Seminary. Welcome po sa ating Family Catechesis through Liturgical Bible Study. Ngayon po ay 6th Sunday of Easter at patungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. May 13, 2012, ngayon din po yung Mother's Day. Kaya ating inihahandog itong episode dito ng Liturgical Bible Study para sa lahat ng nanay sa buong mundo. Tunghayan po ninyo mga kabalita. Sila po yung original group ng Liturgical Bible Study. Since year 2000, nagsimula po ang makabalita sa pag-Bible study using LBS. Tunghayan po natin sila sa kalang wisdom kahit na pa sila ay napakabata. Magandang araw po, kami po ang Kabalita, kabataang lingkod ng banal na salita. Ako po si Teresita Atienza Molina at isa po ako sa original member ng LBS, Liturgical Bible Study. Ako po si Josette Atienza Macansag, 18 years old po. Isa po ako sa original batch ng Liturgical Bible Study. Nag-start po ako mag-Bible study at the age of 8. At the age of 9 naman po, nag-start na rin akong mag-facilitate. At nag-facilitate po kami sa iba't ibang community. Kyle Fuentes, 12 years old po. Ako naman po si Aileen Dac, 14 years old. Ako naman po si Jenny Macachag, 11 years old. Ako naman po si Jeremy Vicera, 14 years old. Ako naman po si Reyna Latienza, 12 years old. Ako naman po si John Paul Mendoza, 17 years old. Lord God, thank you for this day na nagtipon-tipon kami at tinatawagan po namin ang banal na Espiritu Santo para sa mga readings na ito. Thank you po sa araw na ito na binigyan niyo sa aming buhay lahat ng ibinibigay niyo sa aming blessings. Amen. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy might be in you, and your joy might be complete. This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name may he give you. This is I command you, love one another. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Ayon dun sa binasa natin, sino yung nagsasalita? Si Jesus. Si Jesus. Sino yung kausap ni Jesus? Kanyang mga anak. Nakalagay ba dito? Saan yung natagpuan? Chapter 14, verse 22. Okay. Pakibasa nga, Jara. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas ang Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? So, isa si Judas sa kanyang mga Alagad. alagad. So, ang kausap ni Jesus ay alagad. So, ayon sa verse 9, paano tayo inibig ng Diyos? Paano niya inibig? Paano inibig ni Jesus ang kanyang mga alagad? Kung paano siya inibig ng kanyang ama, ganun din niya ibigin ang mga alagad. Okay. So, ano ang mangyayari kung tinutupad natin ang kanyang utos? Manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Mananatili tayo sa kanyang pag-ibig. Tinutupad ba ni Jesus ang utos ng kanyang ama? Opo. Opo. At ano ang nangyari? Siya ay nanatili sa pag-ibig ng kanyang ama. Okay. Ano ang sinabi ni Jesus sa verse 11?
Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang gayon malubos ang inyong kagalakan. Okay. So, ano ba yung inuutos sa ate o sa kanyang mga alagad? Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So, ano daw yung pag-ibig na walang hihigit pa? Pag-ibig ng isang taong handa mag-alay ng buhay para sa kanyang kaibigan. Ano na ang itinuturing ng Jesus sa kanyang mga alagad? Ano ang turing ni Jesus sa kanyang mga alagad? Isang kaibigan. Bakit? Paano niyo nasabi na isang kaibigan? Sapagkat sinabi ni Jesus sa kanila ang mga narinig niya sa Ama. Pinili ba nila si Jesus? Hindi po. Hindi po. Bakit? Sapagkat si ang Jesus ang pumili sa kanila. Ano ang kanyang utos? Ano yung lagi niyang sinasabi o ano ang kanyang binibigyang diin? Tayo ay Tayo ay magmahalan. So doon sa ating gospel, ano yung mensahe na tumino sa inyo? Ang pag-ibig ng Diyos, walang katumbas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit mo nasabi? Kasi handa siyang ialay yung kanyang buhay para matubos tayo sa kasalanan. Okay. Ano pa? Meron pa may dadagdag? Sige. O, hawakan natin yung mensahe na yun. Tingnan natin kung ito ay makakarugtong o makakakonect sa ating first reading. A reading from the Acts of the Apostles. When Peter entered, Cornelius met him and, falling at his feet, paid him homage. Peter, however, raised him up, saying, "Get up, I myself, also a human being." Then Peter proceeded to speak and said, "In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever fears him and acts uprightly is acceptable to him." While Peter was still speaking these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. The circumcised believers who had accompanied Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles also, for they could hear them speaking in tongues and glorifying God. Then Peter responded, "Can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit, even as we have?" He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Ayon sa pagbasa natin, sino-sino yung mga tauhan? Kyle? Si Pedro, si Cornelio at ang kanyang mga kaibigan. Paano mo nasabing mga kaibigan? Saan mo nakitang verse? Sa verse 24, Pakibasa nga, Kyle. dumating sila sa Saria matapos ang maghapong paglalakbay. Naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at matatalik na kaibigan na kanyang inaanyayahan. So yun yung mga tauhan. So, sino ang sinalubong ni Cornelio? Aileen? Si Pedro. Si Pedro. Pagkatapos niyang salubungin si Pedro, ano yung ginawa ni Cornelio? Rainiel? Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Sinamba. Matapos gawin ito ni Cornelio, ano yung ginawa ni Pedro? JP? Sinabi ni Pedro, tumindig kayo, ako'y tao, inulit niya. Okay, ano pa yung sinabi ni Pedro sa verse 34? Aileen? At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang nauunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos." Okay, sa verse 35, ano ang nangyayari sa mga taong gumagawa ng matuwid? Sino ang kinalulugdan ng Diyos? Sa verse 35. Sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Okay. So sa verse 44 naman, ano ang nangyari habang nagsasalita si Pedro? Jara? May bumabang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Okay.
Dahil sa pangyayaring ito, ano ang nangyari? Sa verse 45. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Okay. So sa verse 46, ano yung narinig ng mga hintil? Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkaloob din ng Espiritu Santo. So, ano pa? Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? Ano ang kanyang inutos sa verse 48? Bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. So, anong pagkatapos nito, ano ang hiniling ni Pedro? Ano ang hiniling nila kay Pedro? Kyle? Na manatili roon ng ilang araw. Okay. So, doon sa first reading natin, ano yung pinaka-mensahe ng ating pagbasa? Walang itinatangi ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Okay. So, paano nyo makukonect yung first reading sa gospel? Ang sabi dito, wala daw itinatangi ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Sa gospel naman, handa siyang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Para sa lahat. Na-connect nyo na yung first reading at saka gospel. Tingnan natin kung ito ba ay makakakonect sa second reading.